Lord Rudy. O sige, pakinggan natin si Sir Bad. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe, Mabsat, ha? Alright. Here we go. Fast forward natin ito para matapos kagad. Buenos dias, damas y caballeros. Today, we have a follow-up on this 10 failed or semplang na 10 million a month PR deal na ginawa ni Vice President Sara Duterte sa isang presumably foreign PR firm na wala lang man hindsight or wala lang man full understanding sa kultura ng Pinoy or pag-iisip ng Pinoy. Kinuha kasi ito ni Sara Duterte para to soften her image, para gawin medyo mas motherly, mabait, malambot, ganon. Hindi garalgal, hindi makapal, hindi killer. Kasi yun ang dating sa niya ngayon eh. Lalo na yung nag-meltdown siya, Nag-meltdown siya yung nakulong yung kanya, yung alleged lover niya according to Montulfo na si Zuleika Lopez. Plus yung mga ibang mga statement niya sa media, ganoon. So lumalabas talaga na malayo siya sa tatay niya na kahit killer at magnanakaw rin, pero kahit papaano nakuha niya yung kiliti, at least ng mga DDS. Pero marami rin. Lalo na sa Visayas at Mindanao. Pero si Sara wala niyan. Kaya di ba earlier we vlog, meron mga grupo ni Sara na binubuhay yung Digong for Sara for President movement. Kumbaga, pilit pa rin nila binabalik kahit hindi na nakikita si Digong, pilit pa rin nila isinaksak yung pangalan ni Digong kay Sara. Kasi alam nila kung pangalan lang ni Sara, medyo turn off yung mga tao. In fact, di ba? Hindi na kanya nabubuo yung tay kami naman na signature drive, hindi nga hindi nga umabot yung 1 to 5 million signatures na tinatarget nila. Umabot lang sila ng 300,000, pinakamalaki na. So, yan ang problema ni Sara. So, ngayon, that's why kinuha niya itong PR firm. At itong PR firm na binabayaran niya ng 10 million a month, in-advise siya na mag-attend ka ng mga kindergarten na graduation. Bagay na hindi naman niya ginagawa noon para andon ka kasama sa mga bata para makuha mo yung loob ng mga nanay at saka yung mga young generation na sabihin kasi marami youth voters, di ba? As we vlog earlier na makakuan sila yan 70% of the voting population. So nakita na natin na sa tulong nila naging number 1, naka 3 seats ang Akbayan Party List ni Risa Ontiveros at nanalo si Bam Aquino and Kiko Pangilinan. So, gusto rin kunin niya ni Sara Duterte. That's why tuloy-tuloy ang vlog natin dito para i-expose itong ops nila kasi baka may maniwala pa kay Sara, bait-bait ni Sara, nanay na nanay ang dating, mahal na mahal ang mga bata, na baka makalimutan nila na sila Kian De Leon at iba pa, karamihan ng pinatay nila na 30,000 katao ay mga bata. Ginawa nila mga fall guy. O sabihin natin, may iba doon, runner, pero dapat kinulong lang yun, hindi pinatay. So, wag natin kalimutan, co-accused rin si Sara doon. Hindi lang natin alam kung kailan maglalabas ng arrest warrant ang International Criminal Court. Pero, para labanan yung imahe na yun, andito siya sa mga bata, para makalimutan natin na tatay niya or administrasyon nila or grupo nila ang pumatay kay Kian De Leon at iba pang mga bata. Kian De Los Santos at iba pang mga bata. So, buti na lang nagpakita rin yung mga netizens na hindi sila uto-uto at hindi nila nakalimutan ng mga bata ang karamihan ng mga biktima ng AJK cases. At pwede natin sabihin, meron tayong nakikita na netizens revenge. Kumbaga sila na mismo ang sinasabi kay Sara, what effect yung 10 million PR strategy mo sa amin. Later on, ibibigay natin ng tip. Kung gusto ni Sara ng tunay na PR mapagandang imahe niya, meron tayo free. Kaya stay tuned lang kayo, may free tayo, free.
may political strategies na nakatrabaho niya noon sa pong pagbabago at naging kliyente yung tatay niya noon as mayor. Bibigyan natin siya ng free pro bono, PR advice. Hindi na kailangan ng 10 million, ni 1 million. Hindi ko tatanggap. Free. Mamaya. Pero ito muna, netizens revenge. Parang pinapakita ng mga youth. Kaya i-share nyo itong vlog, baka ang youth pinapakita nila na hindi sila mabubolan, hindi sila madedenggoy, mabudol-budol ni Sara Duterte. Pero ang problema, yung mga generation natin, baka madala sa 10 million PR ops ni Sara. So i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog para warningan natin yung mga kababayan natin. At para matawa naman sila sa mga creative posts ng mga kabataan, At isa na nga dito, itong si magandang gawa, ito, pampakwa na lang, pampatawa naman kasi parati na ang serious yung mga topic natin. So, comic relief naman tayo. Ito, pinost ni itong si Patibaw na vlogger. Patibaw. Panoorin nyo to, nakakatuwa. Anyway, Saturday naman ngayon, na lang tayo. Comic relief na lang tayo. Tingnan nyo, ang ganda ng gawa niya. Matatawa kayo, promise. Ako natawa ako promise ha. Be kind. Huwag kayo. Parang Repeat after me. ginawa niya parang dinidictate niya kay Sara kung anong sasabihin. Tingnan niyo Repeat after me. Be kind. Huwag kayong sumali sa pang-aapi, paninira, o pananakit ng inyong kapwa-tao. Very good. Galing. Repeat after me. Be kind. Huwag kayong Napanood ko din yan after this. sa pang-aapi, paninira, o pananakit ng inyong kapwa-tao. Very good. Last. AI is generating. Baka AI yun. Diyos ko Lord, Rudy. Be kind. Huwag kayong sumali sa pang-aapi, paninira, o pananakit ng inyong kapwa-tao. Very good. Galing. Ito pa isa ha. Meron rin nag-post na yung tinake rin niya yung advice ni Sara sa mga bata, si Sami Olednom, yung advice ni excuse me, na huwag manakit. Tapos nilagay niya yung video, yung binubugbog niya yung court sheriff sa Davao nung mayor siya. So panoorin niyo rin to. Huwag kayo sumali sa pang-aapi, paninira, o pananakit ng inyong kapwa-tao. Agoy! Ang lakas ng lobby! Ulitin natin. Ibang klase na. Okay, so Kaya wala. Embes nakatulong sa kanya yung PR, nasira pa siya ng tuluyan. Naging kwan pa kasi viral na viral rito ngayon Viral na viral rin. Huwag kayo sumali sa pang-aapi, paninira, o pananakit ng inyong kapwa-tao. Si Sami Olednom, O isa pa. Ito naman yung sinasabi nila ngayon. Battle of the Kindergarten Speakers. Kwan daw, contest ng mga kindergarten speakers. At yun, itinapat nila si Sara doon sa isang kindergarten speaker na plinay natin kahapon. Kwan daw, showdown. Pagalingan ng kindergarten speakers. O yan. Play natin ito kay Nards TV 51. Good afternoon, everybody. To all board belong with ideas as Superintendent Maris Antonio, and to our principal mom, and to our director Father Carlito Sorte, and to our principal mom Marian Awejo, and to our academic coordinator Manfredo Bruno,
and to our guest speaker who are here today, Sir Jimmy Norman. Welcome to the graduation ceremony of kindergarten school year 2023-2024. 2020. I am Maverick Sowers Manang of Ohio, and on behalf of my friends and classmates, we welcome you all to this wonderful event. My kindergarten school year helped me grow braver, smarter, kind-hearted, and more grateful. I really enjoyed going to school, and thank you to all my teachers, especially Teacher Joey, my mama Kathy, always taking care of me. To my classmates and friends, I hope to see you in the next school years as we continue to study hard for a brighter future. To my mommy, daddy, my lola and lola, my kuya and ate and tita and titos, thank you for the love and support you have given me. I would like to thank our Lord, Papa Jesus, for always guiding us. I wish everyone a wonderful day and thank you for celebrating with us. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of our Isipin mo yan. Naging DepEd secretary, hindi naman kung anong sasabihin about the education system in the Philippines. Million times na diniscuss nila yan dyan sa DepEd, sa mga meetings, sa mga planning, sa speeches, kung ano-ano, hindi pa niya na-gets hanggang ngayon. So yan So talong-talo sa battle of the speakers. Battle of kindergarten speakers. Mas magaling pa yung tunay na kindergarten. Hindi pa nagbabasa. Tulad ng binag natin kahapon, hindi pa nagbabasa. Okay. So anong advice natin kay Sarah? Free. Ito lang. Isa, kasi yung repeated na filing yung TRO, yung live na nabitin yung mga tao, mas lalo nagagalit ang mga tao kay Sarah. Umapir ka sa hearing, umiyak ka doon. Umiyak ka, humagulgul ka, kung pwede nga, maghimatay ka doon. Yun, nakakatulong yun. At least sa mga DDS na mga bobotante, at least nakakapogi points yun. Mamukha ka talagang kawawa doon. Handusay ka doon, ganoon, o yun, magdrama ka doon, umiyak ka doon, pero umapir ka, you should go there. You should go there, you should attend the hearing. Itong 14, sumipot ka, accompanied by your 16 lawyers. And then, syempre, i-kontrahin mo yung mga ebidensya nila. Pero kung naipit ka na talaga at wala ka talagang contrary evidence to present, pang depensa sa sarili mo, kagaya lang ng tatay mo sa ICI, kaya ginagawa lahat para patayin rin ang kaso doon or i-delay ang kaso doon. So ganyan rin ang ginagawa mo dito sa Supreme Court, na delay na nga ng 1 year, gusto pa patayin ngayon. So aminin mo na lang, anyway, kahit umamin ka, hindi ka naman makukulong Kahit umamin ka na hindi ka makukulong dahil ang impeachment, ang ang end game lang ito ay mapunta ito sa Senado. Kumpiyansa ka naman siguro manalo ka sa Senado Ang dami ka naman talagang supporter doon ng mga senator kahit sa 15 member majority block, mga bata mo rin yun Aminin mo na lang, anyway, ma-acquit ka naman doon So aminin mo na lang, and then worst case scenario, na-convict ka doon, hindi ka naman makukulong Hindi ka naman makukulong dahil ang impeachment process ay para tanggalin ka lang sa pwesto at syempre, kung tanggalin ka sa pwesto, wala ka ng problema sa mga impeachment. Hindi ka nang ma-impeach forever. Hindi ka na BP Ngayon sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Hindi ka naman makukulong. Matanggal ka lang, and yun lang. Perpetually banned for running for office ka. At yun lang, baka pag hindi ka na BP, liable for plunder case ka na, liable for hahabulin ka na nila Boeing Remulla sa plunder case. Pero okay lang rin yun. Kasi bata ka pa Pwede ka pa tumakbo sa probinsya ng China. Sa isang probinsya ng China o kaya yung sinakop na isla ng China diyan sa West Philippine Sea. Pwede ka maging mayora diyan
yung mischief reef na sinakop na ng China, pwede ka maging mayora dyan. Ay yung mga constituents mo, yung People's Liberation Army na mga opisyales at sundalo, PLA. O ayaw mo pa yan? Pagpunta ka dito sa Pilipinas, i-welcome ka pa naman eh. Bibigyan ka pa ng honor because you will be coming here as a representative of China. So okay, at least presidente ka dyan sa isla ng China, dyan sa fortress, dyan sa Mischief Reef. So yan ang bagay sa iyo. Hindi ka pa makukulong dito. Hindi ka na pwede pailan ng plunder ni Boeing kasi makaka-diplomatic may diplomatic war tayo sa China kasi kwan ka na eh. Mayora ka na ng West Philippine Island West Philippine Sea Island na sinakop na, ginawa na ng military fortress ng China, di ba? Solve na yung problema nyo. Paminsan-minsan makakapunta pa rin kayo dito sa Pilipinas, sakay ng mga Chinese helicopter, PLA helicopter and PLA airplanes, di ba? So parang dito ka lang rin sa Pilipinas pero hindi ka nakakulong at presidente ka pa rin ng isla ng mga Chinese military forces diyan sa West Philippine Sea. O yan ang kwan ko. Advice ko sa iyo, So you better take it, Libre yan. Hindi yan 10 million pero kwan yan, very effective yan, So yan, O yan, sige. Hanggang dyan na lang tayo. I hope kahit papaano na-entertain kayo. And thank you, yung mga sumali dito, si S. Curambo, si Victoria's Choice, si Salamat, Sir Bad. Tragista sa araw na 30, mga kapsat. Alak ng kamote. Tatalunin pa ng kindergarten sa speech, mga kapsat. So, ayan na, mga kapsat. It's already 6 p.m., mga kapsat. Rest back po tayo. Rest time muna tayo ng konti. Tapos, live stream na naman tayo mamaya. Pero, syempre, meron tayo